Bumigat pa ang kalbaryong pasan ng mga motorista sa panibagong round ng mega oil price hike ngayong Martes Santo. Kalagitnaan pa ng Abril posibleng matapyas ang oil excise tax kung gagamitin ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. Oh, Diyos ko. Napakabot ulo na lang ang truck driver na si Arnold nang makita kung ilang litro lang ang naikarga ng budget niyang 6,300 pesos. 48 na nga lang, di ba? Ang kwintada ko nga niyan, kung di pa sila nagtaas, sa 50-55 yan eh. Hindi na niya siya nag-aircon. Bukod pa ito sa isa pang tipid tip. Pag medyo lusong, bitaw ka na lang muna. Mag-neutral ka lang muna. Ikinagulat din ang isang pickup na umabot ng 9,000 pesos ang ipinakarga niyang diesel. Pero si Richel, tingi-tingi pa rin magpakarga. Depende kung may kita. So pagdating sa pupuntahan, hintayin nyo ulit yung budget. Apo sir, hintayin namin yung budget sa boss namin. Pag wala, Maghahanap na ng biyahe pabalik. May mga nagpakarga rin ng sasakyan pero hindi na araw-araw nagmamaneho. Ngayon, magpapagas tayo ng full tank, tapos bukas, mag-go-commute na ulit. Ayon sa Department of Energy, posibleng April 12 to 13 pa iutos ng Pangulo ang pagsuspindi o pagtapyas ng excise kung gagamitin niyang bigay na kapangyarihan ng isang batas. Kailangan pa kasing hintayin ng 15 araw bago maging epektibo ang batas na yan. Pero pagtitiyak ng kagawaran, pagdating sa supply, naiwasan na ng bansa ang isang krisis. DOE has been hard at work in order for us to avoid going into crisis mode, no? And I think we're not reaching that as of the report, based on the report today, because we have in fact increased the supply and stabilized the supply. Pang 51 araw na anya ang average na inventaryo ng langis sa bansa. Mas matagal kumpara sa pang 45 araw na inventaryo noong nakaraang linggo. Pinakakonti ang para sa LPG na pang mahigit isang buwan ng inventaryo. 47 days naman sa diesel, habang pinakamatagal ang para sa kerosene na pang mahigit 100 araw pa. Bukod sa tuloy-tuloy na negosasyon para hindi maputol ang supply ng crudo sa bansa, pinamamadali na rin ng Energy Department ang ilang renewable energy projects para hindi ganong maapektuhan ang presyo ng kuryente. Our companies are reporting exaggerated amounts on magkano nila ang ino-offer sa kanila yung petroleum, no? But the government is working hard para ma-sustain din ng mga oil companies natin. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.